teka nga, alamin natin, rain or shine ba, may pasok ang Bureau of Customs. Kasama na natin si Commissioner Ariel Ronquillo ng Kawanihan Aduana. Commissioner, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po, kain dyan sa ating mga babayan. Good morning po. Mukhang may pasok ko ang customs. Maaga kayong gumising eh. Oo, papunta na ho ako eh. Kasi araw-araw ho ang ating koleksyon. Wala naman pong pahinga yan. Dahil yung mga negosyante, patuloy rin ho yung kanilang pagpasok ng mga kargamento po. Ay, ganun. So, full force o skeleton force kayo? Ngayon, skeletal force lang naman. Ibig sabihin, yung mga nasa assessment at saka doon sa pagbabayad, enforcement, pinapapasok ho natin. Ayan, abiso ho sa lahat ng mga taga-Kawanihan ng Aduana. May pasok ho kayo. Ang non-essential lang yung po pwedeng lumiban. Pero work from home? Oo. Hindi po. Fiscal po. May mga meetings na ako. Isanay po tayo. Galing po tayo ng Office of Civil Defense. Nga pala, oo. Sa mga Oo. Teka nga pala. Sa mga ulan. Oo. Kumustang assessment nyo ngayon sa OCD? Alam ko, nailatag nyo na yung mga programa dati. Itinuloy ba naman? Ano naman po, yung pumalit naman sa akin dyan, si General Cabreros, upper class ko naman yan sa Philippine Military Academy. Mahusay naman po yan. At si Secretary Teodoro naman po, naka-hands-on po yan. Oo. Kaya yung mga pinasimulan yung pagbabago doon, nagtuloy-tuloy lang. Kaya naman po nila yun. Talaga yung matindi ang pagsubok sa atin dahil taon-taon may bagyo tayo, limhan, sabay-sabay po yan. Oo. Kaya tinanggap nyo na nung pinalipat kayo sa customs. Mahirap din pala pinapunta. Akala nyo mapapahinga kayo, Hindi rin pala. Dire-diretso rin po. Marami po tayong tinanggap ng mga rin po rito. Mga listahan ng mga dapat gawin po. Hindi, tsaka hindi nyo na-realize habang pinalalaki nyo palang koleksyon, lumalaki din ang kota. Oo, tinahasan po kami ng additional 7 billion nang nahigit na natin yung target. Lampas na nga tayo sa target ng 18 billion. Dinagdagan naman tayo 7 billion na additional target. Ganun pala sa gobyerno, no? Pagka nagpe-perform ka, dadagdag ka ng parusa. iba, no? I-reward ka nga ng recognition pagkatapos dadagdagan ng kota mo. Pipilitin naman po natin makuha po yung target. Dahil alam naman natin, gagamitin yan ng pamahalaan para sa mga programa naman po. Makakatulong naman sa ating mga kababayan. Oo. Alam ko, nag-usap na kayo ni Governor Lala Mendoza kahapon doon sa kanyang usapin, doon sa issue i-raise niya. Kasi nga naman, baka kinakailangan baguhin yung system na cash basis lang yung pagbabayad. Kasi 600,000 ang plus yung sinisingil sa kanyang customs duties. Di ba may limit tayo ng po pwede mong ipasok at ilabas na pera? Na peso? Tama po yun. Oo. Tama po yun. Isa po yan kain dyan sa mga minana natin na mga listahan ng mga dapat ayusin po sa Bureau of Customs. Yun nga po, cash basis yung pagbabayaran pag bumalik po kayo ng bansa o mga lalo-lalo na mga banyaga. Wala naman pong mga turista. Wala naman dalang malalaking pera yan. At pag siningil nyo sa terminal po natin, tama po yun. Wala naman silang dalang cash. Kaya po actually, nung February pa lang dahil bagong commissioner lang naman po tayo, nakapag-ugnayan na tayo kagaso talaga. Pinaliwanag tayo kay Governor Lala. Kaibigan ko naman po yun eh. Kaya lang hindi po isang saglit na desisyon ng customs lang po yan. Nakapag-ugnayan na kami, sumulat kami formal, nagkaroon na rin po ng technical discussions sa GCash, sa Land Bank, at recently sa RCBC upang magamit po yung mga payment wallets, including mga credit cards. Kaya di po ganun kasimple na dinidesisyon lang po natin yan dahil kailangan ma-integrate po yung system po ng mga private sector, yung credit card companies, bangko, at GCash. Sana nga po matapos yung kagad, magpapalak po kami. Pabalik-balik po yung meetings po niya at palitan po ng mga papeles po. Pero ang approval ho ng system na to, hindi na kinakailangan elevate sa Department of Finance. Nasa inyong level na. Ano po, pag nagkaroon po ng formal agreement, kailangan po namin dalhin pa rin yan sa Department of Finance. Kailangan po namin sa kanila. Kaya nakatawid na ho kami ng hanggang Bureau of Treasury. Dahil yung mga bayad po sa customs, papuntang laging Bureau of Treasury yan. Kaya nakapasok din po dito sa
kailangan gawin namin na to ang Bureau of Treasury. Hopefully, malapit-lapit na nating maayos yan ngayong kung tayo suswertein Agosto, September, sana ay maayos na upang ma-resolve na po itong problema na to. Pero ano, may cap lang kung hanggang magkano o po pwede na kahit na halimbawa mga 10,000 lang ang babayaran mo, hindi na cash? Hindi po, ganito po yan. Depende po sa pasahero talaga eh. So option niya. Option niya po yan eh. Kaya lang, siyempre, gagawa ho tayo ng polisiya na dapat meron talagang available na mga credit cards. Pero ang importante ho rito, para sa mga nakikinig natin, mga bumabiyahe, dapat may resibo ho yan. Tapos may mga reklamo ho kami natanggap dati nung bago kong upo. Pagdating sa airport, yung tauhan po namin, kukunin yung cash nila, pupunta po sa kahera, babalik. Bawal po yung mga ganun eh. Dapat po, sa harap po nung pasahero, meron po silang invoice na formal. Hindi po pwedeng verbal to kasi dyan po tayo nagkakaroon ng problema. Unang-una, wala naman pong pasahero na natutuwa kapag sila kumbagay parang nasisita kahit todo ngiti. Kahit todo pong ngiti ng ating tauhan, wala naman pong tao na gustong nasisita eh. So dapat po yan formal, pinapaliwanag po yung lahat po ng ganito po yan. Lahat po ng kargamento na lalampas sa value, yung halaga na 10,000 pesos, yan po ay talagang kailangan po talagang singilin po natin. Yung mga bagong pong bili yung mga bagong bili nila galing abroad, iuwi nila dito sa Pilipinas, yan po ay talagang subject po yan sa duties and taxes. Masakit man po sa tenga, yan po ay obligasyon naman po ng ating mga tauhan na gawin po nila yung trabaho nila. Kasi ang nagtagda po niyan, batas hindi po taga Bureau of Customs nagtagda niyan. Yan ay batas, regulasyon na kailangan ipatupad ng ating mga tauhan po. Opo. Liwanagin lang natin ha. Kasi yung iba, halimbawa, bumili sila ng luxury item, pagpasok nila, magugulat ka, tatlo yung bit-bit na tatlo yung bit-bit na handbag na mga bago, pero sasabihin nila, personal use to eh. Tama po. Matatax pa rin ba yung palusot na ganun? Yan po yung madalas po talagang kaguluhan doon eh. Ganito po talaga yan eh. Kahit po pang personal, lalo na po napakataas ang halaga, yan po ay talagang subject to taxes and duties. Para po rin yan, nag-import din po kayo eh. Ang trato po dyan, nag-import po kayo at may karapatan po ang pamahalaan na talagang patawan po yan ng buwis kahit yan po ay personal na gamit. Yan po ang nakalituhan po talaga kaya nagagalit ang mga pasahero po talaga dahil personal nila. Lalo-lalo na po yung commercial quantity ang dala. Talaga pong dapat lalong yan mabuwisan po. Halimbawa, bumili ng luxury watch, suot 3. Di ba? Sino mang uutuin nyo na personal consumption yun? Lalo rin po, marami rin po talagang sumusubok or mang-abuso po talaga. Yung talagang ang pakay nila ay ibenta rin po talaga at dinideclare nilang personal para makalusot. Yan po ay talagang masisika po talaga yan. Paano natin makakwalify na yun po commercial quantity na? Pag lumagpas na sa 3, 4? O kahit 2 lang? Ang ganun po, ang general rule po talaga eh. Basta po may halaga po yung inyong kargamento, personal man yan o commercial, talaga pong pwede huyang buwisan po talaga. Paminsan-minsan, para may gray area pong tinitingnan ho tayo, yung ating mga tauhan na kapag mababa naman yung halaga, kaya lang naman, napakarami. Halimbawa, 100 magiging commercial quantity. Ngayon, kung mababa naman yung halaga, hindi naman po pumasok sa 10,000, pasok po yan sa de minimis, hindi naman po ipasok yan ng libre. So may mga ganyan po, ika-clarify na rin po natin sa ating mga tauhan. Inutos ko na po yan, yung ating mga tauhan sa mga airports, magkaroon po ng refresher course na regular po, para talaga pong hindi malilito mismo mga tauhan natin. Ayan, at least nagkaliwanagan. Kaya doon ho sa mga magtatanggang magpalusot, tatanggalin nila sa box kunwari, pero halatang-halata naman na hindi pa ginagamit. Wag na kayong magtangka dahil, anong kaso ho nun, pagka ganong klase ng palusot? Kapag naman po yung mga normal, mga relos, pagbabayarin lang po naman sila. Dahil ang bawal po na dapat talaga ideklara, yun pong salapi, yung mga currencies, Pero yung mga bagay pong ipinasok nila at hindi ho nila tangkang bayaran o talagang hindi nila alam na dapat bayaran, pagbabayarin lang naman po sila. Hindi doble.
doon sa dapat singilin sa kanila? Bilang Yun paruso? po, Hindi naman. may mga computations po yan eh. Oo. Ang kaya lang kapag nagdala naman po sila ng mga kailangan po ng yung tinatawag na regulated goods, halimbawa po, mga napakaraming gamot, medyo kailangan po ng FDA, halimbawa po, yung mga hayop, yung pets, animals, iba rin po usapan yun, ika-quarantine, at may mga permiso, lalo na po agricultural products, ika-quarantine yan, lalo na kung kailangan po ng permits, hahanapan po ang ating mga kababayan, ang mga turista. Oo. Okay. Kom, maraming salamat ha. At, thank you po. So paki-update din ho kami pagka okay na ho yung bagong itong ipatutupad ninyo na iba pang mga options sa. Pero sa ano yan, sa lahat ng mga airport natin kung sakasakali i-implement. Dapat po sa lahat ng airports po yan. Kaya po hindi gano'n kasimple dahil napakaraming paliparan po tayo. Dapat yan. Meron silang internet, yung kanilang po hinihingi po sa amin yun ng mga private companies kagaya ng RCBC. Hinihingi din po nila sa amin yung mga technical capabilities ng mga airports. Sige. Abangan namin yung update, Kom, lalong-lalo na magpapasko. Malapit na mapasok ang Berman. Tama po. Tama po si Governor sa kanilang idinulog po. Kahit po ako, yan din po ang pakay po natin. Opo. Thank you. Maraming salamat po, Commissioner. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Salamat din po kayo dyan sa pagkakataon. Si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.